Sa kauna-unahang pagkakataon ay inihayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na mayroon silang mga sundalo sa bansa na bahagi ng isang task force na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalunang bahura sa West Philippine Sea. Sa kanyang post na social media na X, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na binisita niya ang Command and Control Fusion Center na nasa Western Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng U.S. Task Force Ayungin. Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo alang-alang sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Walang nabanggit ang opisyal kung para saan ang military task force. Ngunit kapansin-pansin na nakapangalan ito sa Ayungin Shoal, isa sa mga bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama ni Austin sa pagbisita sa AFP Western Command sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Sa pagbisita nila kahapon sa Western Command, isa sa ininspeksyon din nila ang drone boat na galing sa Amerika, ang unmanned surface vessel na magagamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kabila ng napipintong pagpapalit ng administrasyon sa Estados Unidos, tiwala si Teodoro na matatanggap pa rin ng Pilipinas ang $500 million na military aid na ipinangako ng Amerika. Presidente, kung ano ang mangyayari after January, hindi ko alam. Pero kumpiyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago yun. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.